Hi friends, alam nyo ba na kaliwat kanan, kabi-kabila ang mga bagay na pinepeke sa ating kapanahunan? Sa ating panahon pa naman, kung hindi ka talaga eksperto, mahirap mong makita ang mga bagay na genuine, legit, original doon sa tinatawag nilang mga Class A o mga fake. In fact, pagka kayo ay nag-Google ay meron ng listahan sila ng mga brands na pine-fake ng mga iba't ibang mga manufacturers. Ito, number 1, alam niyo ba ay ang Gucci. Number 2 ay ang Chanel. Number 3 ay ang Louis Vuitton. Number 4 ang Burberry. Number 5 ang Ray-Ban. Naalala ko pa, one time may nakabili kami nung ako po ay nakadestino pa sa Pampanga ng Ray-Ban sa Baguio ng halagang 400 pesos. Mukhang Ray-Ban. Talagang yung mabigat din na kagaya ng Ray-Ban. Pero fake. Ang Apple AirPods din po pala ay isa sa mga numero unong pinepeke. Yun din pong Rolex watches, yung Cartier, yung Hermes, and Tiffany & Co. and the rest of many popular products. Alam niyo po, pwede din na ang ating spiritual life ay fake. Hindi po legit. Paano natin malalaman kung tunay? Alam niyo po ba, may binanggit si San Pablo sa aklat ng Efeso Kapitulo 4, ang talata ay 21 na ganitong mga bagay. Kung tunay na siya'y inyong pinakinggan at kayo'y tinuruan sa Kanya, gaya ng katotohanan na kay Jesus. Mapapansin niyo po yung introduction dito ni Apostol Pablo. Kung tunay na tayo ay nakinig, kung tunay na tayo ay naturuan, meron pong 3 pangunahing palatandaan para malaman natin kung legit ba yung ating spirituality o peke. Number 1, ito po ang sabi ni San Pablo sa Efeso 4:22. Kung tunay at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. Kung tunay, may iniiwan. Ano po ang iniiwan? Yung datihang pagkatao na masama, na sumama ng sumama dahilan daw po sa mga kahalayan ng pagdaraya. Kaya po, tingnan po natin ang ating mga sarili. Tunay ba akong isang Kristiyano? Tunay ba akong lumalakad sa espiritual na buhay? Kung tunay, ang sabi ni Apostol Pablo, iniiwan ang datihang pagkatao. Hindi naman ho maganda na iniwan lang natin yung ating relihiyon, iniwan lang natin yung ating dating bahay, sambahan, o iniwan lang natin yung dating grupo na ating kinabibilangan. Kapag ka po hindi nakita sa atin na iniwan na natin ang datihang buhay na masama, hindi ho tunay. Peke ho. Nakakalungkot ho sapagkat sa tagal ng aking pagpapastor, nakita ko na ho na maraming mga di umano'y mananampalataya ang peke sapagkat hindi iniiwan ang kanilang mga masamang gawain, masamang pag-iisip, masamang salita at yung kanilang masamang pamumuhay. Number 2, ang sabi po sa talatang 23, kung tunay at kayo'y mangagbago sa espiritu ng inyong pag-iisip, kayo'y mangagbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran, sa kabanalan ng katotohanan. Kaya nga pagkatakwil ng kasinungalingan ay magsasarita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo'y mga sangkap sa isa't isa sa atin. Kayo'y magagalit at huwag kayong mangagkasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit, ni bigyang daan man ang dyablo. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, bagkus magpagal, na igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay, upang siya'y may maibigay sa mga nangangailangan. Kung tunay, bukod sa may iniiwan, may nababago. Nakita niyo po dito yung pagkukumpara ni Apostol Pablo ng mga bagay na inaasahan niyang nabago na sa isang tunay na Kristiyano. Ang sabi po niya ay nagbabago ng espiritu ng pag-iisip.
Kung dati depressed ka, anxious ka, magagalitin ka, dalos-dalos ka, pagka daw po tunay. Sabagay, ito ho ay para lang sa tunay. Yung tunay, nagbabago ng espiritu ng pag-iisip. Nagbabago din ng kanyang pagkatao. At yun daw pong pagkatakwil ng kasinungalingan, nagsasalita na ng katotohanan. Yun daw pong nagagalit. Pwedeng magalit, pero huwag magkakasala. Kung dati ho, kapag kayo nagalit, tapon dito, tapon doon, mura dito, mura doon, rant dito, rant doon, post ng kung ano sa Facebook, and so on and so forth. At talagang magkakagulo at magkakagyera. Ang sabi pa nga ni Apostol Pablo, lumulubog ang araw dahil sa galit. Yung bang nagdidilim ang inyong isip, nagdidilim ang inyong buhay dahilan sa inyong galit. Kung tunay ho, hindi na daw ho. Gagalit din, opo, pero hindi nagkakasala. Yun daw pong mga nagnanakaw, hindi na nagnanakaw. Sapagkat kung tunay, may iniiwan, kung tunay, may nababago. Hindi naman ho biglaan yan, nauunawaan ko. Pero pagkatapos ho naman ng mga 5 taon, 6 na taon, 10 taon na ho kayo, wala hong nababago. Peke. Pangatlo ho, sabi sa talatang 29 ng Efeso Kapitulo 4 ay ganito. Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabubuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Lahat ng kapaitan, ilan daw ho? Lahat. Lahat ng kapaitan, kagalitan, pagkakaalit, kadaldalan, panglilibak, mga alis nawa sa inyo at sa isa't isa at mga mahabagin na magpatawaran kayo sa isa't isa gaya naman ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo kay Kristo Jesus. Kung tunay ho, may inaalis. Inaalis ho o nawawala yung tinatawag nating masasamang lumalabas sa bibig. Yun daw hong bapalit doon ay yung ikatitibay. At hindi na din ho natin pinipighati ang banal na espiritu sa pamagitan ng katigasan ng ating mga ulo. Yun hong paglilibak, yun hong kagalitan, yun hong kapaitan, pagkakaalit, kadaldalan, naaalis din po. Kung tunay, naaalis ho. Alam niyo ho, may mga makakausap tayong mga Kristiyano, pastor kasi, hindi ko na maalis itong ganyan. Alam niyo, may kapangyarihan ang biyaya ng Diyos. Maalis ang ating mga bisyo. Maalis ang init ng ating mga ulo. Maalis ang ating mga kasamaan sa ating dila, sa ating mata, sa ating mga kamay. Kung hindi natin kaya sa ating sarili, ito'y kayang-kaya ng ating Panginoong Hesukristo na alisin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Kailangan namang natin na magpasakop sa Kanya. Sa mundo natin ngayon na daming peke, sana hindi nakasama sa peke ang mga Kristiyano. Kung tunay, merong iniiwan. Kung tunay, merong nababago. Kung tunay, may iniaalis at pumapalit ang buhay ng kabanalan kung tunay. Because even now, pwedeng maging tunay through the help of the Spirit of God in this world.